Okay, siyempre ating teka moment ngayong araw na ito ay tungkol sa SONA. Ngayong araw magaganap ang pinakaunang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasaad po sa ating konstitusyon na tuwing huling Lunes ng buwan ng Hulyo dapat isagawa ang pag-uulat ng ating Pangulo o ang State of the Nation address o SONA. Inaasahan na tatagal lamang ng 30 minuto, 30 minutes lamang ang talumpati ni PRRD. Aasahan natin na ilalatag din ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA ang kanyang 10-point economic agenda, gayon na rin ang mga polisiya sa peace and order at iba pang mga priority legislations. Aasahan din natin na walang paninisi sa loob ng talumpati. Okay, so nakafocus medyo nasanay tayo niyan ng ilang taon eh. Nakafocus lamang daw to sa plano ng bagong gobyerno. Ayon naman kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, very powerful ang magiging talumpati ng ating Pangulo. Sa katunayan, gigisingin daw ang pagiging makabayan ng bawat Pilipino. Ang tanyag na direktor na si Brillante Mendoza, ang director ng SONA, at pro bono lamang actually ang kanyang service dito. Kaya asahan natin na merong pagbabago umano sa ilaw sa loob ng bulwagan para magkaroon ng cinematic effect. Di ba? Nice. Exciting nga. Tapos ang aawit ng lupang hinirang ay ang folk singer mula sa Mindanao na si Bayang Barrios at magtatanghal naman sa cocktail reception ang classical singer ng Asia's Got Talent finalist na si Jerfil Flores. Para naman sa mga damit, ito na. Dahil kasi, di ba, before, para siyang fashion show. Pero, niremind na ang lahat ng mga kongresista natin, gayon na rin kanilang mga asawa at mga guests, na dapat simple lamang. Kumbaga sa mga kababaihan nga raw, knee-length Filipiniana dresses daw, at para sa mga kalalakihan, pwedeng business suit o barong para nga sa kasuotan mamaya. Ngayon naman, gutumin natin mga sarili natin. Yung pagkain na ibibigay sa lahat ng 800 na guests, puro native dishes. So may native chips, may salted duck egg dressing, merong munggo soup, may smoked fish with alugbati, fresh lumpia, ubod in pouch, empanaditas, may sotong goreng, crispy triangles of flake chicken adobo, in English nila, no? Tapos pandesal with quesong puti and beef steak, may penne with taba ng talangka sauce, tapos balut pate in profiteroles, at chicken skin crackling. Yan ang asahan Nagutom natin. ako. Napakasimple lang. At sinabi nga ni Direk Mendoza, yung mga magsusuot ng magarbong damit, hindi nila dadaanan ng camera. Ayan wala kayong exposure. Who are you wearing ngayon? Tsaka Wala. maging sensitive rin siguro kasi yun na yung order ng Pangulo na simple na lang. Kasi kung masyadong magarbo, masyadong maraming disenyo, di ba? Parang nakakaya rin naman kung simple lang din yung suot ng iba. Alam nyo, Diana at Jules, eto na ba ang bagong standard ngayon? Pagiging simple. Sana, kasi No? sa yung pinaka-head ng Pilipinas, nakakaya naman na mas taas ka pa sa Ito lang, hindi ko lang ma-imagine na napakahirap sundan ng ganitong klase ng pamumuno kung saan yung mga dating demonstrador ay ngayon ay mga supporters na. Yung mga napagkakaisang buong Pilipinas. May iba mang mga kumukontra, pero mangilan-ngilan lamang. Pero alam nyo, I'm 36 years old, Jules at Dayan. 5 presidente na rin yung naabutan ko. Pero wala akong nakitang ganitong klaseng gobyerno na parang well-oiled machine lahat ng departamento. Gumagana ang lahat may gustong ipakita. Umuukit ng mga pangalan nila sa kasaysayan, lalong-lalo na ang PNP. Gayunpaman, may mga kwentong pulis na gusto kong i-share sa inyo. Dati, common na yung sinasabi na bakit kayo corrupt? Lahat naman kasi ganyan eh. Lahat naman ang nasa gobyerno. Ngayon, ibang mentality ng mga pulis na nakausap ko kahapon. Ang sabi nila, dati po nagagawa namin yung mga hindi magandang gawain. Pero ngayon, kung ganyan naman ang leader namin at sinusuportahan kami, bakit pa kami gagawa ng kalokohan? Ayos yun. Ang gandang mentality nito. Kaya sa ating mga kababayan po, manood po tayo, makibahagi tayo sa SONA mamaya na ipapalabas ng PTV. Mamayang hapon po yan, pakinggan natin kung ano ang plano ng ating bagong leader ng Pilipinas sa ating bansa at maging good citizen ba? Yun sa maliit na bagay lang na yun, pwede na tayong makiisa eh. Law-abiding citizen. At saka ang tema raw ng speech mamaya ni Pangulong Duterte ay tungkol sa pagmamahal sa bayan. I'm very excited to hear the content of the SONA of the President. At saka sabi rin, yun nga, gusto kong mag-ready daw ng tissue kasi sabi ni Secretary Martin Andanar, siya mismo sabi daw niya, nung unang basa daw niya sa speech, hindi raw siya nag-exaggerate. Naiiyak daw talaga siya dun sa mensahe ng ating Pangulo. So ako excited ako na makinig mamaya kung ano yung sasabihin niya para yung maudyok ba tayo na talagang
magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa ating bayan. Kasi aminin naman natin, minsan nakakawalang gana rin minsan kapag yung mga nasa posisyon, alam mo namang korap. Walang masyadong ginagawa sa gobyerno. Pero ngayon, na halos planchado lahat, di ba, ng departamento, parang ikaw mamumove ka na rin to really do your part. Parang nakakahiya, no? Nakakahiya kung ikaw mismo, ikaw pang promotor dyan sa droga, ikaw pang nasa likod ng mga krimen. Wala kang pakialam sa ginagawa ng bayan. Kung ganito ka-strong ang political will ng ating mga leader, mamumove ka talaga. Magre-ready na nga ako ng tissue siguro mamaya. And I'm also excited to hear siguro yung mga gustong mga legislation na gustong prioridad ng ating Pangulo. I'm looking forward siguro dun sa federalism. Isa rin sa prioridad ng ating Pangulo, yung death penalty. FOI kahapon na pirmahan na. FOI. Some are saying na baka tiniming ito dun sa SONA pero hindi raw according to Secretary Andanar. Inaral muna yan. Oo, marami nga rin daw revisions. And 10-point economic agenda ng Duterte administration. record-breaking nga daw kasi yung 29 years na almost 3 decades na pinaglalaban ito in 3 weeks. Diba? Nagawa Ganun ng lang pala ating kabilis, Pangulo. kumbaga political will lang talaga. Pero gaya nga na sinabi mo, pagmamahal sa bayan, isa itong basic lang yan eh. Pero maganda kasi sa administration ngayon, ilang linggo pa lang sila nakaupo, pinapaalala nila yung mga simpleng bagay sa atin. Na oo nga, yung mga simpleng bagay kasi pinapalagpas lang natin. Pero itong pagmamahal sa bayan, sa tingin ko kasi, dito nag-uugat lahat eh. Para maramdaman ng bawat Pilipino na meron silang ambag dapat para umunlad yung bayan natin. Kung mahal mo yung Pilipinas. Yun, kagaya nga na sinabi ni Dayan kanina, parang mahiya naman tayo kung hindi pa tayo susunod, hindi tayo makikikooperate sa ating bagong pamunuan. Unang-una, ito yung ginusto ng nakararami. 16 million voters ang bumoto kay Pangulong Rodrigo Duterte. At of course, dapat ang trabaho na natin ngayon ay maging law-abiding citizen. At sa pamamagitan nito, ito yung report ng mga nakaraang araw, may mga local officials din ang sumuko mismo na involved sa drug trade. Kumbaga, mismong yung, 80,000 na ngayon, 9,200 sa may Pampanga. Imagine that, hindi pa nangyari yan in so many decades. Okay, so talagang ang dami nating aasahan mamaya at syempre very hyped up tayong lahat para sa pinakaunang sona ng ating Pangulo. Excited tayo lahat dyan kasi talagang makasaysayan na magsasama-sama lahat ng mga kababayan natin para sa unang sona ni Pangulong Duterte. Yan naman mula sa ating Teka Moment. Tuloy-tuloy po ang ating live discussions ngayong workday Monday pero syempre holiday sa all levels dito sa Quezon City sa pala. Kaya Quezon maluwag. City. Sa Quezon City lang